Well, welcome back to our vlog! Okay, so for today's video, isa na namang manonood natin na nag-comment dito sa ating YouTube channel at medyo maraming OFW makaka-relate dito sa kanyang comment. At ano nga ba yan, Kuya Mark? Siyempre, galing to kay @Lexstream29. Hi, Miss Lexstream29. So, thank you po sa panonood ng ating video at nakasubaybay kayo. So, ano yung kanyang concern? Ang tanong niya is, tuwing kailan ba dapat magpa-verify ng contract? First day ng trabaho, last day ng contract, or kapag umuwi ka ng bansa bago bumalik ng UAE? O si employer na bahala magpa-verify like ng pag-process nila ng employment visa? Okay, so si Miss Lexi. Miss Lexstream. Lexstream, okay. So thank you so much po dito sa Hindi pag-comment natin alam nyo. kung ano siya, kung Babae or lalaki. parang feeling ko lalaki. Okay, sige. So isa-isahin natin ha. Tuwing kailan ba dapat magpa-verify ng contract? Tuwing kailan nga ba? Tingin na dito siya sa Dubai. Oo. Nagtatrabaho siya based sa kanyang comment. Okay. Kasi, syempre may dalawang verification ng contract. Isa is nasa labas ng bansa at isa is yung mga nagtatrabaho na dito. Yung mga nagpalit ng trabaho, nagpalit na employer, or yung mga first time nagtrabaho dito sa United Arab Emirates. Actually, di lang naman sa United Arab Emirates, pero syempre, dahil specialize natin dito sa United Arab Emirates, ito yung pag-uusapan natin. So, first day ng trabaho or last day ng contract? Okay. So, ganito kasi yan. Tuwing kailan ba dapat magpa-verify ng contract? First day ng trabaho or last day ng contract? Una-una, first day ng trabaho mo, Kailangan ano na agad, kailangan magpa-verify ka na agad ng contract kasi kung first day ng trabaho mo, bago na yung ano mo company mo pero So, tingin mo may visa na siya. wala pa yan. Kasi ganito yan. Dapat, bago ka magpa-verify, may standard kasi din sa consulate. Yung minimum salary mo, depende yan. So, kunyari mo, dapat, basic salary mo is nasa 1,500. Pero, ang tanong niya, sige, let's go direct to the point. Kailan ba dapat magpa-verify ng contract? Nagpapa-verify kasi ng contract. Siyempre, pag may trabaho ka na, ang problema is kay consulate. Pwede ka magpa-verify kasi anytime. Pero ang problema kasi, yung schedule ni consulate. Dalawa kasi ang pwedeng ways na pagpapa-verify kay consulate. First is, naka-schedule ka. Kaso I think yung schedule is parang... Yung magpapa-appointment ka online. Yes, magpapa-appointment ka online. Kaso I think, years pang nangyayari. So, ganun kadami? Madaming nagpapa-verify ng contract. Sa bagay, nung ako noon, nagpa-verify ako ng contract, napakadami ng Nakapila, di ba? Nakaupo Kasi, second is, nagpapa-verify ng contract pag uuwi na ng Pilipinas. Kasi ang requirements ni consulate is pag meron ka ng ticket pa uwi ng Pilipinas. So, a day before flight, doon ka lang i-assist ni consulate para magpa-verify ng contract. So, ganito kasi yan. Di ba medyo hassle a day before flight? Kasi ang gusto nila, balik manggagawa yung mga tao na, dati kasi ganito, pwedeng kumuha ng OEC dati dito sa consulate. Diretso kanya mo, bago ka, makakakuha ka dito sa consulate, bago ka umuwi. Kaya nga yung ibang gumagawa ng dami ticket, pauwi ng Pilipinas. Kahit hindi naman talaga uuwi ng Pilipinas kasi pag meron kang OWA, OEC, so, legit ka na OFW. So, makukuha mo yung mga benefits ni OWA, like for example, sa inyo, Bagyo. Ayun, Diba? May mga benefits na may makukuha yung mga magulang mo. Ng 5,000. Pero nangyari kay Mark, binerify mo yung contract dito sa consulate, nakauwi siya ng Pilipinas, nakabalik dito, na may OEC siya, pero hindi siya registered sa OWA. So, kumbaga, kailangan niyang bumalik sa consulate para magpa-verify ng OWA. Ay, para kumuha ng OWA. Parang mag-register ako sa OWA. Kasi hindi ako nakapagbayad. Yeah, hindi ka nakapagbayad ka, wala Tapos ang sabi sa akin nung nasa Pilipinas, yung nasa bayan namin, hindi siya nung huling alis ko daw ng Pilipinas, hindi ako nakapagbayad ng OWA. Kaya, hindi siya So, ang daming benefits ng OWA para, yun nga, in case na anything happens to you, matutulungan ka ng government. So, OEC naman is Overseas Employment Certificate. So, eto, kadalasan, saan ba hinahanap ang OEC?
OEC, hinahanap to sa immigration. Immigration, pagbabalik ka na ng Pilipinas. So, katulad nito, kunyari mo, umuwi ka ng Pilipinas, hindi ka nagpa-verify ng contract. Pero, legit naman yung company mo. Kahit nasa Pilipinas ka, as long as meron kang representative dito, complete documents mo, yung salary mo is okay, may contract ka, hindi freelance kasi pag freelance, pahirapan ngayon sa may WPS. May WPS. So, legit talaga yung company. Pwede kang, kunyari mo kami magpapa-verify doon sa consulate. So, pwede yun. May authorization from the person. Pero syempre, complete documents dapat. May 2 copies ng Emirates ID, passport, visa. Sa authorization may pirma, yung salary, yung contract, WPS. So, pwedeng i-verify. Isisend na lang sa'yo yung verification. Pagkas pwede siyang kumuha ng OEC doon. Sa Philippines, ikaw, saan mo kinuha yung OEC mo? Ako kasi nung kinuha ko yung OEC ko, pumunta pa ako ng PUA sa Pilipinas, sa Ortigas. Pero nalaman ko doon, bago pala ako umuwi ng Pilipinas, meron na nakalagay doon sa papel ko na dito mo makukuha yung OEC mo. I-print mo na lang. So, online, pag verified na ni consulate, makakakuha ka ng OEC. So, ulitin natin yung tanong ni Sir or Miss Lexstream. Tuwing kailan ba dapat magpa-verify ng contract? First day ng trabaho, last day ng contract. I think, sa last day ng contract, pwede, kasi nangyayari, pwede din naman magpa-verify sa last day ng contract. Pero, kung magre-renew ka doon sa company mo, kung, syempre, kailangan, doon ka ulit magtatrabaho kasi baliwala ang kuha ng OEC or pagpa-verify ng contract kung hindi ka naman na dito magtatrabaho sa company mo. So, ang pagpapa-verify ng contract is, ito nga from the word itself, contract. Pagpa-verify ng contract, edi yung bagong company mo na. Kaya nga, every company has a contract. So, kung ano yung nasa Emirates ID mo, kung ano yung nasa visa mo, kunyari mo, ngayong month, dito ka nagtatrabaho kay company A, so kailangan mo pa-verify ng contract. Lumipat ka ng company, so kailangan mo ulit magpa-verify ng contract. Every lumilipat ka ng company, kailangan mo pa-verify ng contract. And also, kunyari mo, ito kasi kadalasan nami-misinterpret ng mga tao or hindi nila masyadong pag tinanong mo sila, kunyari mo, etong company siya nagtatrabaho, may OEC siya dito. Nag-resign siya. Pagkapos, lumipat siya syempre ng ibang company. Pag tinanong mo, sir, may OEC po ba kayo? Kasi kadalasan may kukunin sa Pilipinas Syempre, sagot meron. Oo, meron. Pero nag-resign. Oo, yun pala, may OEC siya sa isang company, yung unang company. So, hindi po pwede yun. Ibig sabihin, paso na yun. So, kailangan mong i-verify sa consulate ang bago mong contract. Okay? Kapag umuiba na o bago bumalik sa UAE, si employer na bahala magpa-verify, like mag-process nila sa employment visa. Okay, so dito, si employer pwede mong utusan. Kung makauwi ka ng Pilipinas, yung nga sinasabi natin, bibigyan mo ng authorization to go to the Philippine Consulate to verify yung contract. Pwede yun. Kahit sino naman actually pwede. Pero dito kasi, si employer na bahala magpa-verify ng process nila ng employment visa. Si employer na bahala magpa-verify like nag-process nila na employment visa. So, hindi po si employer ang sumasagot dyan. Or else, makikiusap ka, sir, pwede yung pa-verify. Uutusan mo talaga sila. Ay, hindi ko magets. Paano magpapa-verify kung wala silang employment visa? Hindi. Si employer na bahala magpa-verify like ng pag-process nila sa employment visa. So, si employer na daw, hindi po si employer ang pananagutan. Tayo po yun. Kasi tayong mga Filipino, syempre, binigyan na tayo ng visa ng work na employer. So, tayo ang pupunta sa Philippine Consulate or else may representative ka. Kahit employer mo naman pwede with your authorization. Okay. So, dito, pwede din natin ipasok. Pwedeng magpa-verify sa employer ng contract mo kung ikaw naman is nasa Pilipinas. So, yun naman yung ginagawa natin na process ngayon. Yung parang agency hired process from Manila to United Arab Emirates or from the Philippines to UAE. Kasi, check natin lahat. Tayo ang gagawa ng job order. Tayo gagawa ng recruitment agreement. Alam mo ba ang kagandahan pag nag-hire sila ng tao sa Pilipinas? Ano yan? Verified na agad ang contract nila. Di ba? Hindi mo na kailangan pumunta sa consulate. Kunyari mo, may nag-hire sa yung salon dito, nasa Pilipinas ka, aalis ka na ng Pilipinas on a legal way with OWA, OEC, and OEC. So, yun yung kailangan mong ipakita sa immigration para makapunta dito. Kasi
Pag napakita mo na yun, wala nang tanong-tanong Walang yun, diretso na yun. Kasi yun ang pinaka-importanting documents para walang offload. So, pag nakarating ka na dito, as long as kahit 20 years ka na, 30 years ka na nagtatrabaho dun sa company, same OEC pa rin ang kukuhanin mo. Pero ang OEC is only valid for, Ilang years to? I think 2 months lang siya valid eh. Kasi 2 months lang valid ang OEC. Ano ba yung nakalagay sa akin? Parang ganun nga, 2 months. Oo, 2 months valid ang OEC. Pero pag uuwi ka, sabi nga namin, yun yung kailangan i-present sa immigration, kukuha ka lang online ng balik manggagawa. Parang ano lang siya, OEC exemption ang tawag doon. So sa online lang, kukuha ka ng OEC exemption, makakabalik ka na dito. Yes. May nakalagay naman doon sa website ng Philippine Consulate na pipiliin mo lang doon yung balik manggagawa, tapos parang meron lang doon print this, parang gano'n. Yeah, yun. Balik manggagawa kasi yun. As long as same ang company mo, kahit ilang years ka na, same OEC lang yan, balik manggagawa. Pero, yun nga, pag nag-resign ka, lumipat ka ng company, kailangan mo ulit i-verify. Yes, ang contract mo. So, ulitin natin yung buong tanong ni Sir or ni Miss Lexstream. Tuwing kailan ba dapat magpa-verify ng contract? First day ng trabaho, last day ng contract, or kapag umuwi na ng bansa bago bumalik ng UAE. O si employer na bahala magpa-verify at mag-process ng employment visa. Ayun, kasi may nakalagay doon, may open and close parenthesis. Bago bumalik ng Pilipinas. Ng UAE. Bago bumalik ng UAE. Actually, hindi bago bumalik eh. Before ka umuwi ng Pilipinas, kailangan verified na si contract mo. Katulad nga ng ginawa mo, di ba? Kaya nga napakadaming tao, napakadaming pila sa Philippine Consulate. So, hindi to yung hindi ka, for example, nasa Pilipinas sila, wala silang Yun nga ang sinasabi ko. Eto muna tayo. Bago bumalik sila ng Pilipinas, di ba madami kayo, kailangan para hindi na hassle sa Pilipinas kasi enjoy mo na yung ano mo eh. I-enjoyin mo na yung pagbabakasyon mo, hindi yung nakauwi ka ng Pilipinas. Eto nangyayari naman kasi talaga to. Uuwi ng Pilipinas, hindi verified ang contract, pagkatapos, totoong company naman, any person na nandito pwedeng magpa-verify as long as with authorization of the person. So, pwede yun. Pero, so it means, bago umuwi, pwede magpa-verify or pag nakauwi ka na, as long as legit ang company mo, pwedeng i-verify ang contract nila. Except sa mga freelance. Kasi ang mga freelance, expired ang license, walang WPS. So, umuwi ng Pilipinas, hindi na sila makabalik. Kasi OEC is very important. No? Hindi naman totoong freelance yun. Working visa ang tawag doon. Oo nga. Pero tinatawag kasi nila na freelance dahil pag na Pilipinas ka, so, or kahit nasan ka pa, freelance meaning you can do whatever you want. Kasi, pero yun nga, naguguluhan kasi yung mga tao, ano bang freelance, ano bang working visa? So, may freelance kasi na totoo na under talaga sila sa sarili ng pangalan. Yung mga vloggers, yung mga photographers. Photographers. Pero ang working visa, ang nangyari dyan is, naka-under ka lang, binayaran mo, pero hindi sila nagtrabaho doon sa company at they can do whatever they want. That's why, medyo strict dyan si Consulate kasi nga, wala pala siyang company. Sino ang sisisihin pag may nangyari doon sa tao, di ba? Walang sisisihin, walang magiging liable. So, tao lang din yung kasalanan din ng tao. Bakit kumuha ng freelance pagkatapos? At bumili ng visa. At anything happens to them na parang may nangyari, sisisihin pa rin si government. Di ba? Yun naman yung iniiwasan ni government kaya naghihigpit sila. Pero, madami pa rin makulit eh. Totoo naman, madami naman makulit. Ganun talaga doon tayo sa realidad. Oo, sa realidad, madami makulit. Kasi nga, sasabihin naman nila, sila naman, sisisihin din si government. Bakit ang hirap kasi ni government or ni immigration lumabas ng bansa? Di ba? So, gumagawa pa rin ng way yung mga tao para makapunta dito. Pero, sa maling paraan. No? Illegal. Oo, mali. So, wag po natin gagawin yun. Mas okay na kung nasa Pilipinas ka, maghanap ka ng trabaho na legal dito, daanin sa legal way na may OEC na para hindi na magpapa-verify at makikipagsiksikan dito kay Consulate sa Dubai. WMO. Actually, MWO. Migrant Workers Office. So, kasi alam mo pag pupunta dyan, nandun ako sa Consulate, ang dami ano ba yan? Hindi binarify yung contract ko, ganyan-ganyan. May standard kasi sila. Sa salary pa lang,
So, sa mga list of documents na kailangan. So, inaano lang nila, pinipili lang nila, sinasala lang nila. Pero, para din sa kapakanan ng ating mga OFW. So, wag natin sisisihin sila, talagang mahigpit lang sila. Pero at the end of the day, para sa kapakanan pa rin nating mga OFW yan. Yeah. So, better, kung nakakita ka ng trabaho ngayon, humanap ka na agad ng slot para makakuha ka ng appointment sa consulate at magpa-verify. Kasi, ang balita ko, Ronel, pag may appointment, wala nang ticket, hindi kailangan ng ticket, no? Pag may appointment ka sa consulate, gusto mo magpa-verify, hindi mo kailangan ng ticket pa uwi ng Pilipinas. Pero, pag gusto mo magpa-verify madalian, magpa-book ka ng ticket pa uwi ng Pilipinas, a day before flight, kailangan pumunta sa consulate. Di ba? So, hindi sa first day, pero kung first day may schedule ka na, paano kaya yun kung gano'n yung ginawa nila? Like, for example, wala pang trabaho pero nagkumuha na ng schedule. Pwede Tapos, ba yun? nagkatrabaho ka na, first day mo, may schedule ka, pa-verify ka. Sa bagay. Diba? Actually, pwede naman yun eh. Magpapa-schedule ka lang. So, dapat sigurado sila na magkakatrabaho sila. Hindi ka pwedeng pumunta doon na wala kang trabaho. Kailangan kasi may visa ka doon. Di ba nagpa-schedule sila? Gets. Bago sila, dapat magpa-schedule, dapat alam nila kung talagang magkakatrabaho sila. Hindi. Pero mas okay na magpa-schedule na kahit hindi ka magkakatrabaho. At least, i-cancel mo na lang. Pwede ka na magpa-cancel. Kaso baka mamaya, tayo dito kasi mapangit yung ating suggestion. Okay. Parang lang kasi. Na-curious. Pero kasi syempre, mahirap sabi mo nga, mahirap magpa-appointment kasi matagal pa, naabot ang taon. Taon talaga. So, mas okay talaga na may trabaho ka na, complete documents ka, saka yung salary dyan, kailangan minimum 1,500. Ang basic, kasi yung iba pagkatapos, mayroon niyang accommodation, food, transportation, kasi total niya ng ganun sila. So, dapat naka-standard tayo. And then, actually, sa pagpa-verify din ng contract, mas madali ang pagkilala ng company, like sila Alphotame, sila kasi yun, kahit may problema yan sa WPS, totoong company kasi ito hindi yan hindi yan manggagancho katulad ng maliliit na company. And also, sa OEC, di ba, yung OWA pala. OWA. Ang OWA is every 2 years na siya valid, no? Every 2 years? 2 years nga ata ang OWA. 2 years siya valid. So, every 2 years, kailangan nating kumuha ng OWA. Kasabay yan, makakuha ka lang ng OWA pag verify ng contract mo. Kailangan verification muna. So, pag wala kang verification, kailangan, hindi ka makakuha ng OWA. Ewan ko ba, ba't parang nalimutan ko ata magbayad ng OWA? Magbabayad ako. Nauwi siya, oo. Pero, yan is for only employees here in United Arab Emirates yung pagpa-verify ng contract. Kasi nga, katulad namin, we're investors, we're partners. So, pag investor ka or partner ka, hindi mo na kailangan magpa-verify ng contract. Uwi ka na lang ng Pilipinas and then babalik ka dito. Pero syempre, dapat totoong investor ka or partner. Makikita naman yun sa mo eh. Oo, pero depende pa rin naman yun kasi ang investor kasi is walang liability si government kasi sarili mo yan eh. Mo yan eh. So, yun. Pero, dapat lang totoo kasi ako sa immigration, tinanong ako nun, magkano po nauubos pag nagtayo ng company? So, parang syempre, inuhuli ka eh. Totoo naman yung company, totoo naman ako nag-process ng lahat. So, nasagot ko siya ng Hindi ko lang alam sa iba, wala pa ako na-experience na vlog na gano'n na tinanong. No? Nakaka-curious. Okay! So, sige, tapusin na natin to. Magpasalamat tayo ulit kay Mr. or Miss Lexstream29 at sana nasagot namin ng tama yung katanungan mo dito sa YouTube comment at alam mo na kung anong dapat gawin. Yeah, so pag nakita ka ng trabaho, magpa-verify ka and madaming makaka-relate dito na OFW kasi ang daming nagtatrabaho dito from tourist visa pagkatapos nakapagtrabaho kahanap ng trabaho dito. Tapos hindi verified ang mga contract. So yung may mga employment visa sila pero hindi pa verified yung contract. So magpa-verify na kayo. Yes. Para hindi kayo mahirapan umuwi din. Yes. Tsaka bumalik dito. At makabalik. At kuha na kayo. Isa na kayong bayaning Filipino OFW.
Yeah, so thank you so much po. And yeah, kung may mga comment pa kayo or suggestions, Just comment down below. comment, and also you can message us on WhatsApp and any of our social media accounts for more info and sa mga services namin. Yes, katulad ng agency hire process ang ginagawa natin. Okay? So thank you so much po, and